Chair of this Committee on Appropriations Budget is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-046, SK 2026 annual budget of JP Laurel. Wala pa tabi. Okay. Monte Calvario tabi. Yato pa si SK. Sige. Ulit-undan lang si SK ha. So, proceed tabi kita kay Barangay kay SK sa Santa Remedios. Ang budget mo for this year is nag-amount sin 645,031 pesos and 90 centavos. Tama, SK? Ang savings may 164,909 pesos 97 centavos na from last year na savings. 480 ang annual budget mo talaga niyan. Plus 164. Okay. Ate Shai, paon man tabi siya. Mic. Hello? Okay na ba? Barangay ALS Program, Educational Project, 50,000. Review. Let review tab ini or sa ano? Entrance exam review po ini. Yes po. Okay. Pasensya na kay utod pa non copy na mo. Ay, opo. Okay lang po, tabi, sir. Ay, inapot ko. Wala ka? Mental health, symposium on Saan ang budget HIV, office? hygiene, eat. Magkato ka, dapat may yung kasadil. Okay, wala man din ka-flash mo. Ato na, KK dot. dapat kinuha mo na. Wala ka kasi copy. Tourismo. Fidelity band, okay. Travel expenses. Capability building. Express livelihood program. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Binabasa. Mr. Chair. Yes, go ahead, Councilor Chito. Required ba sa SK ang
sa Mr. and Miss Santa Remedios na budgetan. For fiesta po? Oo. Yes po, actually kasi hindi naman naglalagay ng funds para sa piyesta ang barangay namo. Kaya parang sa ako na inano ni Captain, barangay Captain. Sa obrero ba ya, kuya, na ano tayo, tinugutan tayo doon na sa Miss Gay, ha? Miss Gay, mautabi cons. Kay Partman san ano niya, socio-cultural. Ang problema lang sa SK Obrero kay nalimot sila nagimot sila sin budget. Wala lang ang fidelity band baga po nila. Kaya na-disapprove ito. So, Mr. Chair, Yes, go ahead, Councilor Chito. the budget of the SK Barangay Santa Remedios, since kompleto man, may fidelity band, kompleto ang mga sa MOE. So, I move for the approval on committee level. Second motion. Okay. In motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Dandin and Councilor Recto Valeriano. Sunod. The SK annual budget of Barangay Santa Remedios is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Thank you. Sige na po, SK. Okay, kung may klase pa. Yadi na po si SK Chairman San Mateo Calvario. SK, ang amount po san budget po niyo na taon is 382,147 pesos and 45 centavos. Tama po? Yes po. Nasaga ka. Karamang. Naka-refer ba yun sa'yo? Calvario po. Muntigan. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa JA, taga-compute. Mr. Chairman, Go ahead po, Councilor Recto. in address to the personal services of honorary officials worth 95,396. Yes po. Ining 95,000 the whole year ini. Yes po. Tagpirira man ka mo. Ano po siya, bali, kinuha po siya sa 25% po sa budget po. Kaya po, nag-total po siya sang Sa PSU. 95,536.80 centavos po tabi. And bali 995 po per month po ang ano po Kada na- sa ro. Yes po. Maka bakal na kuhan bugas. Po.
Makabakal ka na bugas. Yes po. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Geoffrey. Okay, thank you, Mr. Chair. Iski Chairman mo, Barangay Montical. Yes po. Educational supply Opo. for the worth 40,000. Opo. Supply ay successfully distribute. Nahatag mo na. Wala pa po. Hindi, Tabi. ano ini, expected results po nila ini. Hindi pa man nagad po nila nakahatag. Pero ang nakabutang po din nila sa Successfully distribute. Opo, pero unexpected results po nila ito. Yadi po ang ano nila. Kaya ang binutang niya is ano ito? Kasi mo nakabutang din eh. Successfully distributed. Distribute. Mao pa expected na result niya. Yeah, Mr. Chairman, another query for the... Ikaw po, Cons. Geoffrey Tabi. Before, lang po. Okay na. Pwede man po yun i-amend Tabi kung may ipapa-amend mo po. Sige po, Councilor Recto. Thank you, Okay na Mr. po. Chair. My query is about the training and seminar expenses worth 30,000 for the SQ official attended, number of seminars attended. Last year, nakapira ka mo seminar. Actually, saro lang po ito. Tabi. Ano lang po ako nag-seminar last year. Legazpi po. Saro na basis, pero ang budget niyo the same. 30,000 man last year. Yes po. Kung saro lang, di sobrang daghanan savings. Actually, dire man po kay natutuda po sa seminar or travel po na sa in realign ko po by December po para po sa gift giving man po sa mga bata. Mr. Chair. Go ahead, Councilor Chito. Base po sa question ni Councilor Recto, dili man lang kay ang SK Chairman ang Sa seminar. travel or ma-seminar. Kaya nagbubutang sa rasang kumperado, kaya minsan inupod nila ang kagawad. SK3. Oo. Kaya dili man tato pwede question nung kung last year saro lang ang seminar ni SK. Kay kung dili man nagupod si SK sa mga kagawad, so daghan talaga sobra. Thank you, Mr. Chair. Okay po. So, clarification lang po ito. Just only for an inquiry. Mr. Apo, apo, sabi, Councilor Recto. Mr. Chairman, Yes po, go ahead po ulit. the resolution number 001, series of 2026, appropriating the amount of 382,147 pesos for calendar year to 2026. 2026. Yes, opo. With a total amount of 382,147.45. Apo, 47. Yes, 45 to 37. Since that we have a resolution signed by all the members of DSK, members of Barangay Montical. So, since na okay naman po tabi, submitted naman, so I move for the approval, Mr. Chair. Okay, motion of Councilor Recto, seconded by Councilor Geoffrey and Councilor Dandin. The SKI 2026 annual budget of Barangay Monte Calvario is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Thank you, SK. Osmeña. Good morning. JP Laurel. Harap pa. Okay. Ay, Anong barangay po? Osmeña Osmeña. po. Okay. Babaan ang 2026 annual budget mo niyan for this year is 428,167 pesos and 86 centavos. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasabay na rin po dyan yung, yung beginning balance. Okay. And last, 81,000. Yes. Okay.
So last year may savings ka na 81,000. Tapos i-add mo ang 2026 annual budget ni Nimo na 346,000, tama? Okay. Kaya nag 428. Ang trainings and seminars mo lugod nasa 5,000. Opo. Kasi Okay. I remember last year, Opo. yung sa Legaspeed, Opo. layan po ako naka-attend na yung savings ko dumami ngayon kasi di namin na Okay. Baka kulangan ko sa ni Baba. SK. Sa inina trainings and seminars mo na 5,000. Kung may on ka mo niyan sin seminar or trainings, madagdag ka sa ni? Pwede man po ako mag-realigned. Sige. Okay. If sakali may Travel expenses, 15,000. Supplies and material, office supplies and materials, 25,000. KK Assembly, 7,000. Fidelity Band, 2,614. SK Annual Dues. Go ahead po, Councilor Jeffrey. The annual budget of SK of Barangay Osmeña for the amount of 428,167.86 is already nasa mayad man ang niya process, nasa mayad ang arrangement. So I move for the approval. Second. Okay, motion of Councilor Geoffrey Azur, seconded by Councilor Recto and Councilor Dandin. The 2026 annual budget of Barangay Osmeña is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. SK po, si JP Laurel. Mara. Tawagan mo. Since mura pa man si SK Sen JP Laurel, SK Chairman, for consideration, base may klase pa, no? So, move on muna kita tabi sa other item na to. Ini po na proposed ordinance number 13-2026. An ordinance setting up a barangay health workers, daycare workers, and barangay nutritionist honoraria fund for the barangay health workers, daycare workers, and barangay nutritionist of the municipality of Bulan, Sorsogon, and providing for guidelines for its implementation and for other purposes. Dito na po ka, Mami Elsa, sa unahan. Dito na po ka, sa unahan na po kita. May pwede kayo mag-represent ang secretary. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Recto. Ma'am, dito po sa proposal barangay health workers, daycare workers, barangay nutritionist. Opo. Yung last na committee ring nato, di ba? Opo. Oo. Pwede tabi makahatag sa total sa mga tatagan ta. Kaya, for example, barangay health workers, pira po tabi ni. And
daycare workers, and also DBFW. Ano talang muna ha, itutotal lang nato ha. Opo. Sige po. Total number po sa barangay Opo. worker is 363. 300. 360 Accredited yon. Ma'am Elsa. accredited and registered. Okay. Hindi accredited, pero diri man wala in sa lista. Pinareceive ko na po yung kang mayor na master list. Okay po, may data na po si And then, Mayor. hinatag ko na din po sa province. Okay. Mr. May, Chair, yes, tabi, Councilor Chito. pwede ta ma-invite si Magdamit. Mao nga ni po. May makapakan tabi na taga. Kasi siya sila na draft eh. Para mahapot na kunta. Ako gusto ko lang po malinaw kung Mami Elsa kasi ang sabi mo po sa mga nakaagi po na si Mana nag-committee hearing po baga kita sa resolution po. Opo. So maliwanag po na 50% ang i-increase tabi. So mga nakaagi na si Mana po na sige mo po balik-balik po dito sa SB para ang resolution ay hapot mo po o kung approve na o kung ano. Bagan nagsabi ka po sa to Mami Elsa na ang i-increase na lang is 500 pesos. Tama po. Opo, kasi sabi po ni attorney. Ni Attorney admin, Magdamit. Kaya Kaya sabi daw po na deny. diri man po dininay po. Kaya nga po, hinuhulat ko po kamo, kay kamo po ang naghimo. So, Anyway, Mami Elsa, kaya nga ni po, impa-refer ko po inigihapon sa committee para linawon tabi kung pera talaga tabian, i-increase po sa Opo. honoraria niyo. Kaya kung Opo. 50% o kung 500 pesos na lang Opo. po. Since Sir Chan. mahulat po kita sa representative from the executive tabi, kay wala pa. Yes, tabi, Councilor Chito, how? Parang ang makukuha sa Section 4 sa ordinance, ang makukuha nila na financial incentive Morning. is 500. Nasa Section 4. Bagang pararehas na iniintiro na Okay. dagdag 500. Good morning, former Councilor Excel Suniga. As representative from the Executive Office, tabi, paano po, sir? And last na committee hearing po nato, ang sabi po nato, ang na-discuss po nato, ang increase po nila is 50%. Niyan, nakabutang po niyan sa ordinance, 500 pesos na lang po, tabi. I think per month sa amin kasi quarter. Yes, Mr. Chair. Intiro tabi, paghalit sa presidente, associate, hanggang daw, puro lang 500. Intiro na po ini. Opo. Okay. Diri pa rin sa ito na, let's say ngayon, ang president 6,000, 50% di 3,000. Okay po. Magiging 9,000. Opo. Niyan, plus 500 na lang. As is na. Opo. General na po ini. Opo. From the top to bottom, 500. Okay, Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Jopri. Ma'am Ilsa, ang computation po nato, intiro na mga makatanggap sin worth 500 pesos from daycare, Daycare. nutritionist, barangay nutritionist, and also the health workers, pira po ang pinaka-total niya. Entero. Alam po nato ang pinaka-total niya, kung pira entero. Sa BHW lang po, Opo. Kagawad. Opo. Diri, ang pinaka, ang kaupo ng daycare, Wala po akong hawak ng Wara ka- iba. wara ka dita? BHW lang po ako. BHW daw. Si MSWDO po, ang may odds in data sa daycare. Partial. Okay, good morning. Gawad. Kami po sa BNS man, siya po sa BHW, BHW. tapos si Ma'am Del po sa daycare worker Daycare po. workers. Opo, kay Diri Okay, Mima. sa BNS, pira. 92 po yung BNS. 92 sa BHW, o sa Ma'am Belsa, more than 300. Opo, health worker. So, i-compute na to ang daycare sa 63 barangay. Kami yung ibuon na lang kami, may mga tigduruwa, mga 70 ha. 300 plus, sabihin ka na sa 500 plus Okay. ang total niya. Opo, okay. So, tama man, Mr. Chair, yaadian sa ato tabi, sa representative sa executive, may budget po ba kita na nakalaan para dili sa Under taman natin? na Office of the Mayor. Office of the Mayor.
ang kukuha. Ang Pero kukuha, ang sa ito, yung budget. ang sa daycare, Ma'am Del, di ba ito kinuha na to? Kung, Sa mayor's office Oo. man. May budget na po kung ini. in case na-approve ini na sa ato municipal ordinance regarding sa paghatag honorarium, masusubside na ito by the whole year? Hanggang December po. Okay, thank you. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Chito. Balikan ko lang po ito na-approve na resolution baga ha. Ano pa man lang, di pa siya na-approve sa second hearing, pero yet to po siya sa, kaya tapos na po baga nato na committee hearingan niya to, so nasa committee report po siya. Diri ko po napa-adapt kasi mao nga ni po sinabi ko sa to kay attorney na mas mayad attorney na himuunta na ordinance, diri lang ang resolution lang. Kasi sa ano ni Ma'am Elsa, di ba, na-committee hearingan niyo sa to na, no? 50% ang 50%. increase. Kasi sa kadaghanan po, in-announce po yun ni Na-announce, Mayor kaya- 50%. Kaya alam nila na 50%. And Okay. then, pag-attend ko po ng local health board, sabi ni attorney, deny nga yan siya Elsa, 500 lang. Kaya sabi ko, naguhulat pa mo po ang tamang proseso. Sige Mr. po. Chair, upon the bid with upan pa, no? Yes, tama. San kinumpute, Diri. diri pwede. Diri, kukulangon. So para ma-project to, nag-come out na 500 na lang para hanggang December. Okay. Mr. Chair. Go ahead po, Kasi, Councilor Chito. diri man makasabi ang executive sa irong sun amount kung diri na-compute na muna. Opo. Dapat, kinompute mo na bago ka nagsabi na 50% sa, ang idadagdag sa mga BHW na officer. Nano kay bigla alugod naging tig 500 na lang. So, Kaya nga ni, sinabi, tinuga na muna bago i-compute. Mao. Oo. Dapat ko i-compute mo muna bago ka maghilwas ano mo sa mga BHW. Anyway, Cons, my dear colleagues, tabi. Last flag racing niya na Monday, nag-announce gihapon si Mayor dito na 500 na lang. Pero ang sabi ni Mayor, pag once tabi na na-reach ta ang cityhood, sa kita ma-increase ang 50%. Maon nabati ko po sa announcement niya during flag racing. So, since di ba mo kita naka-reach cityhood, so, pag nag-increase po ang budget pag na-reach ta po ang cityhood, so, increase po ang budget sa munisipyo. So, saka na lang po kita maka-increase ng 50%. Mawan sinabi ni Mayor po sa flag racing. So, sa niyan, para makompleta po sa 1 year o makompletohan tabi ang increase po sa iyong mga honoraria sa 1 year niya na taon, ang hinimo po niyan sa executive is 500 pesos muna each sa intiro tabi. So, paratas po 500. Para tabi ang pondo is masustain tabi sa 1 year. Ayun. Thank you po. Mama lang po yun. Kaya, pina-refer ko po gihapon sa committee para magkareliwanagan po kita niyan. Opo. Mr. Chair, Go ahead dagdag po. ko lang na ini po quarterly. Quarterly nakukuha tabi ni ha. Kaya so sa pagbatog sa January, March makakuha niya 1.5 kada saro. Kaya 500 monthly. Mo lang tabi yun. Basta unreleased quarterly. Opo. So, hindi siguro, po, dili sandali pa man, lang po. Di pa may Mr. Chair. Sandali lang po, may papaliwanag lang po ako. Sige po, Ma'am Elsa. Go ahead po. Yung pong set of officer na unom, kanya-kanya po yun na honorarium. So, i-indicate ko lang po yung dagdag na 500. Oh, yes. So, tama. Sa akin po, supposed to be 6,500 po. Opo. Pero idadagdag ko po yun kasi ngayon, wala pa po akong hawak, ina-attach ko po yun doon sa voucher. Niyan po, nag-file na po ako sa accounting for the month of January. Hindi pa nga po nakiklaim, pinapasa ko pa lang, and then na-approve na po ng budget, wala pa po doon yung dagdag. Siguro po, at the month of February po, Mr. i-indicate na po. Kasi Wala po. hinihintay ko po yung papel. Mr. Chair, wala dagdag kay ang budget na niyan in review pa sa sangguniang bayan. Opo. O panalawigan. Kaya di pa kita
pati nga ang mga sahod sa mga councilors down to na wala pa po niyan ang increase Agnes. in review pa sa sangguniang panlalawigan. Okay po. Pero pag naaprubahan na po ang budget, ini po ng mga bulan na Okay po. nakuha sa mga BHW, BNS, daycare workers, and salary increase, and honorarium increase nila, makukuha po nila Opo, ini. The time na opo, po na-insert, opo. Halimbawa, si Chelsea kuha niya na January, Opo. so di pa man, Di pa man. na-approve sa March. Opo. So yun to na January, February, makukuha pa niya. Okay. Okay po. Aliwanag. Nasagutan ko po Okay. Kuya GR. And then yung explanation po ninyo na ihatag pa nga sa province and then ibababa back to Bulan. Okay po. The time na makukuha ko po yun para Okay kailangan po. ko din naman po yun. Yes Salamat po. po. Yes Nasagutan po. ko man po. Okay po. Go ahead, Councilor Azur. Okay, so i-point of clarification ko lang ito ni ang sinabi sa ato halis sa executive na every 3 months maka-receive lang sin 1.5. What if na yan to na mga dati may una sin nakukuha sa munisipyo? Ang baga ang BHW may dati na nakukuha sinda na sa nakaagi pa na year may una sinda sin nakukuha din na honorarium. Meron po. Kaya nga ni po-point ko lang Opo, additional siguro. Opo. In Additional. addition. Halimbawa, halimbawa po, 1,000 nakukuha ni Ra, Oo. plus 500. Plus 500 a year, a month. Monthly, Opo, monthly. ganun yun. Kaya point in clarado ko lang baka Sa pag-abot BHW tabi yun? Nasabutan BHW ko na po, tabi. opo. Sa BHW lang tabi yun. BHW. Maski dan sa Sa BNS po. Parehas. Ngayon man. May man sila nakukuha na Okay. din dati. May nakukuha na sila na dati. Per month po. Per month man, no. Okay. In So, addition na lang quarterly, din. 1.5. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Chito. Siguro basahon ta intiroan nakabutang na ordinansa kay kung may malagpasan kita sa kada section base mamali naman kita di mao. Kay kasi ordinance na ini. Oo. Kay puan mabasa ta si dian ang laman sa draft. Pwede mo man ipabasa sa mga taga SSU. Okay. Kung may mga wording na sala, at least si Coxial Dandi. Si Ma'am Del, may mga resource person kita. Mr. Chair, wala kopya tabi si Ma'am Dale? Dili lang Ma'am Del. Ano ko lang Mr. Chair, i-cite ko lang din na ang mga importante lang siguro, ang mga lang. Lalo na pag-abot sa budgetary. Ay, po ko agawad asur sa kopya sa to. Opo. Para Oo, may briefing ko man sa ako na mga. Ano ko po Mr. Chair, ang section number 4 about sa financial incentives. Opo. Na tayo sa tabi, dili sa ordinance na nato, every 3 years na siya ha. Ang 500 pesos niyo na additional, with na siya, sa sulod na siya, sin 3 years na. 3 years. Opo, Okay po. opo. Thank you po, Kuya GR. Okay. An ordinance stating up a barangay health workers, daycare workers, and barangay nutritionist honoraria fund. For the barangay health workers, or BHWs, daycare workers, and the barangay nutritionist of the municipality of Bulan, Sorsogon, and providing for guidelines for its implementation and for other purposes thereof. Section 1, Title of Ordinance,
This ordinance shall be called Barangay Health Workers, Daycare Workers, and Barangay Nutritionist Honoraria Fund Ordinance. In Section 2, Statement of Purpose, this ordinance shall have the following purposes. The Barangay Health Workers, Daycare Workers, and Barangay Nutritionist Honoraria Fund shall be a trust fund permanently intended for the payment, grant of honoraria to the Barangay Health Workers, both accredited and associates, daycare workers, and Barangay Nutritionists of Bulan for the services that they are rendering to their communities. B. This fund is set up to provide constancy and consistency in the granting of honoraria to the Barangay Health Workers, Daycare Workers, and Barangay Nutritionists. C. It shall be funded annually from the general fund of municipality, the amount which shall be computed based on the number of accredited and associates for the Barangay Health Workers, Daycare Workers, and Barangay Nutritionists of the municipality. An additional 5% shall be added on top of the computed amount to be paid out of the whole year to provide for adjustment in case of changes to the number of the enrolled Barangay Health Workers, Daycare Workers, and Barangay Nutritionists. D. The municipal budget officer shall to see it that this fund is sufficiently financed and every annual budget allocation. Section 3. Definition of terms. This subsequent shall be defined as follows. Barangay Health Workers, as provided in the RA 7883, the term Barangay Health Worker refers to a person who has undergone training programs under any accredited government and non-government organization and who has undergone training programs under accredited any government and non-government organization and who voluntarily renders primary healthcare services in the community after having been accredited to function as such by the local health board in accordance with the guidelines promulgated by the Department of Health. There shall be two classifications of BHWs. Accredited BHW, one who has been fully enrolled in the list of accredited BHWs as certified by the local health board. He or she must have compiled with all the requirements of training by the DOH or RHU. 2. Associate BHW are those who have not yet been fully recognized as accredited by the DOH, RHU, LHB, but has been listed by the LGU and the BHW Federation and serve on a voluntary basis. B. Registration in order for the Barangay Health Worker to be entitled to benefits and incentives provided under this ordinance. They shall register with the local health board of the municipality of Bulan. The accredited health worker shall be given appropriate proof of said accreditation. C. BHW Federation, an organization of all the BHWs of Bulan. The members therein elect from among themselves a set of officers to give guidance, direction, and leadership to the members of the group. They have their own bylaws and rules and regulation. D. Daycare worker, as provided for under Presidential Decree Number 1567, Republic Act Number 10410, Early Years Act of 2013, and related insurance of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. The term daycare worker refers to a person who has undergone training programs conducted or accredited by the DSWD or any accredited government or non-government organization and who is duly appointed or accredited by the local government unit to provide early childhood care, development, and basic education services to children in barangay-based daycare or child development centers. E. Barangay Nutritionist, as provided for the under Presidential Decree Number 1569 and related insurances of the National Nutrition Council,
The term barangay nutritionist refers to a person who has undergone nutrition-related training programs under any accredited government or non-government organization and who is designated or accredited by the local government unit responsible for the delivering nutrition services and other related activities such as community health, backyard food production, environmental sanitation, culture, mental feeding, and family planning to the barangay. Section 4, Financial Incentives. Every 3 years and across the board, increase adjustment be ordained by the Sangguniang Bayan 500 pesos shall be adjusted to the rates above cited unless a new increase adjustment be ordained by the Sangguniang Bayan. Section 5, Review by the Local Health Board, Local Council for the Protection of Children or the LCPC and the Local Nutrition Council. The Local Health Board shall conduct a regular annual review of the registration of BSWs. Local Council for the Protection of Children shall conduct the review for daycare workers, while the Local Nutrition Council shall conduct a regular annual review of registration of barangay nutritionists to ensure that only deserving barangay health workers or the BHWs, daycare workers, and barangay nutritionists get the same. Section 6, Separability Clause. If any provision of ordinance is declared invalid, the remainder or any provision hereof affected, here not affected, there shall remain in force and effect. Section 7, Repealing Clause. All ordinance, specifically Ordinance Number 30, Series of 2021, resolutions, executive orders, and other insurance which are inconsistent with this ordinance is hereby repealed, amended, or modified accordingly. Section 8, Effectivity. This ordinance shall take effect 15 days after publication or posting in 3 conspicuous places as provided for RA 7160. Salamat, Tabi. So, okay. Yes, Councilor Dandy. Hi, natabi si Conchito. Mao nag-request ang pabasa. Mr. Chair, Yes, Tabi. Yes po. Yes, Tabi, Mr. Eman Gordola. pwede po papalitan niya ito na barangay nutritionist. Sa ano po? Ang tama po kaya nagawin sa kanila, barangay nutrition scholar. Okay. So, BNS. yan po na letter E. Opo. May mga na-mention pa po doon ng mga barangay nutritionist. Okay BNS po. po, Sinda. So, Barangay i-amend nutrition. na lang po. Opo. Opo, Plus, i-amend. ito pa po tabi na sa section Barangay- 5, nutrition scholar. Nutrition Scholar. Kaya po, BNS. Yeah, BNS. Tapos ito pa po nasa section 5, ito na local municipal council. Okay. Ang tama po dyan, Municipal Nutrition Committee. Dili po siya council. Josel pa, take note Tabi ha, sa mga i-amend. Opo. So, dapat and instead na barangay nutritionist, dapat barangay nutrition scholar. Opo. Tapos, Ito na- ito po na Local Nutrition Council. local nutrition Council na nasa section 5. Okay. Dapat po Municipal Nutrition Committee. Municipal Nutrition Nutrition Committee. Committee. Yes Okay. po. Thank you. So, mama lang po ang mga Apo. kaya po nato i-amend. Yes po, Ma'am Den. Okay. Mag-request din po ako for the case ng terminology po, yung sa number, letter E, instead of daycare worker, it should be child development worker. Yes, okay Child po. development. Kasi kung baga gina-upgrade sila, Mao po. development workers na tayo. Tapos, pwede po na, may definition baga diha, the term daycare worker, Yes po. alisinta po, child development worker, Yes po. refers to a social welfare, refers to a person who has undergone training programs conducted or
conducted or accredited by the, instead of the SWD po, it should be ECCD Council. Kasi siya po ang nag-a-accredit na. From DSWD kasi, na-transfer na po yan sa Early Child Care and Development Council. National Early Child Care and Development Council. So, instead po na DSWD, ma'am, National ECCD National- Council. ECCD Council. National ECCD, Council. ECCD Opo, Council. Early Child Care and Development Council. Oo. So prior kasi, prior sa 10-410, RA 10-410, it's the DSWD talaga na nag-accredit. Okay po, ma'am. Niyan po, na-transfer na siya sa National ECCD Council. Yes po, ma'am. Noted so, po. Opo. Tapos, or any accredited government, pwede taman ilagay. Pero alisin ta po, idilita po yung or non-government organization and who is duly appointed or accredited by the local government unit po. I-delete po kasi there is no NGO po na allowed by the National ECCD Council to accredit. Sila lang po. Yes po, ma'am. Sa Okay level po. taman po, for external accreditation, it's the MSWDO and the PSWDO. And then the PSWDO recommends na externally evaluate na daycare centers sa National ECCD Council, and it's the ECCD Council na nagbibigay po ng accreditation. Okay, ma'am. Thank you po Yun lang sa po. Opo. insights Okay, po. Mr. Chair. Yes po, Councilor Azur. So, didi sa sa section number 4, Opo. ta didi na para ma-identify talaga ang pinaka-total sa kada parehas nga sa BHW. Ibutan okay. ta didi. I-include ta tabi. Include ta po, include ta. Sige, tabi. Ang total sa BHW, ang BNS. barangay Nutritionist nutritionist scholars. and also the daycare teacher. Okay po. Ibutan ta didi. Opo, ang total. Dire. Ano May lang, amount na kasi, pero ang total lang po sa population na tama po. Makareceive, Number of recipients pala. recipients. Sorry, okay. Okay. So, ganun po. Yes, Ma'am Elsa. May kukorek lang po ako dito sa letter C. Letter C. Bulan BHW Federation. Hindi Okay. po na federation, dili po, association lang po ini. Kasi pag abot po sa province, mauna po yan ang federation. Ano po? Kukorek ko lang po, Bulan BHW Association. An organization within only the Bulan lang po. Bulan BHW Organization. Association. An organization, opo. Dire po siya Dili po federation. Kasi po the term na federation, inaakma lang po yan sa province. Okay po. Po, lahat ng munisipyo, Okay po. doon po, kaya the term federation. So, instead the federation, association. Lang po. Okay po. Bulan. Opo. Thank Sige you. po. Thank you po. May mga other amendments pa po, tabi? Mr. Chair, may question po. Yes po. In case po na nag-resign yung BNS, kasi Okay. po, sabi ni Councilor Azur, Apo. by number, mapapadina po yan to na honorarium kung halimbawa po nag-resign this month gaya yung BNS, tas ma-receive siya honorarium. Babalik na lang. Baka simbag po son sa imo si ang representative. Kaya kung di pa natin. Di man yun di man mahiwag, magiging kuan yun, continuing occupation. Pag next year naman, Ma-hire. kung mag-hard man sing kuan, dun yung opo, at least may budget. Ang mapagal kung kulang ang budget. Yo. Okay? Gusto Ma'am ko Elsa. po, may i-re-echo lang po ako sa iyo, sir. Kasi po, sa barangay health worker, ang gawa po, kasi po akong gumagawa ng payroll. Just in case na may nangyayari po, may na-resign na diri na to expected na kay sugad, and then may na-resign na wala pa sa 15 years in service na gusto nirang mag-claim, pinapaliwanag ko po yung, kasi may ordinance po akong hawak, basta maka-aggregate ng 15 years in service, and yet, na ayaw pa niyang mag-retire, kasi po, volunteerism At least yung continuous na service niya, within a year, 1 year, dagdag na naman ng 1K, hanggang sa kung ruyag na niyang mag-retire. Iro po, so, sa payroll po, just in case na may saro na nag-retire, na BHW o nag-resign, yung slot na yun, halimbawa sa sarong barangay, sa barangay Tarumatap, nag-resign ang saro, pupunuan po yan ng barangay captain for replacement doon saan naghali niyan.
Sa Okay lang. niyan po, kasi, kagawad, ang sabi po sa ako ni Mayor Manay Elsa, diri na kita po magandagdag ng barangay health worker. Okay po, Mayor. Ini po, ini-explain ko lang po sa iyo. Yung slot po, steady lang po yun. Halimbawa, 125 associates. Okay. Just in case may nag-retire, ini-insert ko po yung pinalit ng kapitan. As is din po yun. Kasi po, that time na kumpirming mahali, yun na nga po ang naiisip ko na, halimbawa, may naghali na associate 5. Eh yung 5 pong yun na slot, sayang man, kung diri ko pupunuan. Fill up Sabi ko po. lang po kang Mayor, kung ano po yung sinabi mo sa akin, sinusunod ko po. Opo. Just in case na may nagpapapirma po sa iyo, aram mo po yan na may available na slot. Yes, Mauman lang po yun. Kasi sometimes po, diri po ako nasasabutan ng mga midwives or nurses, ang gusto nila, pag may pinapasok silang BHW, tanggapin ko. Sabi ko, may superior man po akong sinusunod. Okay po. Habo ko man po masurumatunan po ni Mayor. Kaya mabuoton po ang Mayor nato. Kung Opo. ano, ini-explain ko po sa kanya, sinusunod man po ako. Yes, Opo, Ma'am kahit po Elsa. sa province, ini-explain ko. Kasi pilot po ang bulan eh. Yes, Ma'am Elsa. Gusto nilang gayahin. Kasi nakita ni Doc Philip, yung mga, nakikita nila yung, ano yan Manay Elsa na mga columnar na yan. Yearly po, kami po, nagso-survey. Lahat po, requirements ng mga midwives, yada po yan, dyan po anong inaayot nila. Niya naman po, bago naman ang programa. Yakap. Marami na naman po yung kailangan. Before ka mag-refer, nandyan yung ID, nandyan yung birth certificates. Apo, ma'am. Pinapaliwanag po namin sa Mr. Chair, ang punto lang ni Mr. Ima na halimbawa mag-retire o mahali ito, Apo. ang pundo po sa ito, halimbawa, nag-retire January, Okay. so nakakuha kita March, ito na pundo na 2 months, ito lang ito. Man ba ang punto mo? Ang kanya Elsa man, gusto niya, punuan, okay lang, wala pong problema. Mare-replace Kaya yan, lang, ang Apo. budget lang aning kukwanta. Pero as is po ang budget na to. Opo, at is. Yada man po, available po ang pondo. Available. Kaya nga ni po, inpahimo ko po na ordinance ini kasi para sa sunod na annual budget po sa munisipyo, kaupod na po talaga kamo sa, kaupod na talaga ang salary increase po sa mga BNS, BHW, tapos child development workers po nato. Every year po yan. So, diri na po umahandal na pag-resolution po kasi ang effectivity po sa resolution is 1 year lang. Tama po? An ordinance is after na ma-aprobahan ang ordinance, dire-diretso na po ini. Opo. So, effectivity po is 5 years, tama? So, unless na i-revise, i-revisit, mga an-ordinance, mao po yun an ordinance nato. So, diri po ako ma-handle na 1 year lang palang kami. Okay po. Kaya, pinahimo ko po kaya diri ko po ini pinamove talaga sa second readings during sa regular session namo or diri ko po pina-adapt ang committee hearing kay gusto ko po ini maging ordinance. Kasi mas mayad po na maging ordinance po ini. Mao po ini ang rason. Kaya gihapon kita nagharampangan niyan sa committee hearing po. So, saan po niyo, Mami Elsa, ulat-ulaton na lang po niyo ini na ma-implement po ini na ordinance. Ayaw lang kay, diri man na mo ini pipendiran. Kakadalion mo ini kay, na pag-restoryahan ta naman ng kay po ni amend na may mga amendments. Ipapasa ko na po ini sa, para next Monday, okay na po kita. Okay po? Thank you po. So, mahulat na lang po ako sin motion sa dinadua. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Dandin. in view of the importance of our barangay health workers, our child Development workers, and Barangay our barangay nutrition scholars. Napaka-importante po na maipabilis na po nato ang pagpasar po na ordinansa po na ini. Yes po. So with that being said, I move for the approval of the proposed ordinance number 13-2026 with amendments. Okay, second the motion, Mr. Chair, and include for the second reading. Thank you. In motion of Councilor Dandin and seconded by Councilor Geoffrey
The proposed ordinance number 13-2026 with amendments tabi, aforementioned with our resource persons, thank you po, is now approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Thank you, ma'am. So, yadi na po, SK Chairman, sa GP Laurel, nakahabol. Sige po, ma'am. Thank you, thank you. Okay na, okay na. Since yadi na po ang SK Chairman po, San JP Laurel, buzzer beater. Reviewon na po ang annual budget po sa JP. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. SK Chair, ang 2026 annual budget mo for this year is 846,641 pesos and 21 centavos. Tama, tabi? Okay. May beginning, ang supposed to be, ang annual budget mo for this year is 753,905 pesos. Mayroon kasing savings na 92,735 pesos last year. Okay. So, kaya naging 846. Free haircut manicure for youth. 30,000. Okay. Sa intiro ni na buong JP Laurel, ha? Ano po? Specifically po for youth only. Yes. Opo, dapat. Okay. Kaya 20K po yan kasi po ang mga labor po is from JP Laurel po kasi may mga youth po doon na nagmamanicure, pedicure, and nag-haircut po. So, balik, duwa po na sa matatagan po. Okay. For, ano yun eh, pwede ba mag-walk-in? Kunyari kami ni Councilor Dandin, mapagupit kami, pwede man kami dito. O base Technically mapamanicure ka. Technically po, medyo ano po, malabo po since at intended lang po siya for For JP Laurel lang po. Pero kung gusto po niyo. Di, joke lang, joke lang. Anyway, Okay, Mr. Chair. yes po, Councilor Azur. Okay, so haputong ko lang inhakon, okay, ini sa nakasulod sa MOE mo, ini na distribution of raincoat, flashlight, and other related materials for the OSY for the amount of 45,000. Counted ba siya sa ano? Kasi ang pakaaram ko sinihan, ma-provide sini sa barangay. Ay, thank you po sa Opo. pag-ask po. Okay, okay. So, bali po dyan, yung activity na po yan is mahatag po kami sa raincoat. Yes. Particularly po sa mga OSY po na naghahanap buhay po na youth So, na nagalawod po. Specific sa livelihood din eh. Opo, nakalagay po yan sa more on sa ano lang po yung mahatagan po sa OSY po na or mga out of school youth po na nagwo-work na po na nagalawod po. Since dati po kaya na priority mo po na mo ang mga OSY na mga di nag-eskwela pero nagstay lang sa balay. So naghatag kami sa mga kit, something so na hygiene kit. Niya naman po, priority po namo ang mga OSY na nagtrabaho naman po ang nagalawod. Kay sa JP po baga, Coastal, and kung mapansin man po namo na daghanon po dito ang mga OSY na nagalawod po. Wala po sarasan mga raincoat, mga flashlight, Okay, mga pira, basic lang po. pira na ang total na, pira ang targeted mo, beneficiary? Ang beneficiary po namo is mga nasa 50 po. 50? Opo, 50. 50 po. Okay. Livelihood siya. Part sa livelihood. Part po sa livelihood, since gigamitin po na rin yun sa livelihood po na rin na ano. Kaya dyan po yung nakalagay. Okay, Mr. Chair. Yes po, go ahead, Councilor Geoffrey. The annual budget of Barangay SK of GP Laurel for the amount of 846,641.21. So, I move for the approval and also include for the second reading. Second ka muna. Second the motion, Mr. Ano Chair. pinapakita ko sa emotion of Councilor Geoffrey, second by Councilor Dandin. The 2026 annual budget of Barangay JP Laurel is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. The committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. Kung ano yung pinapakita mo
sa akin. Nakakainis naman to eh.